Thank you na lang! Thank you, Sin, sa mabuti na lang ikaw ang gumawa ng thank you, Sin. Thank you. Wag ka lang manliligaw sa anak ko ever again. Yan, lagot. Sorry, Sin. No, not anymore. Babalikan daw dito eh, babalikan daw. No! Babalikan daw. Ayan na. Ayan. Hindi na, sir. Okay, Ayoko. Ayan. Hindi na, sir. Okay, Ayoko na. Yun ang nanay. Hindi siya Ayoko na po, hindi na po. Sir, baser ako dyan. Mababasa ko dyan. Kaya mo na sila. Taliwas rito ang plano ni Fiang. Dahil imbis na unahay ng pamilya ay balak niyang ibili ng magarang sapatos ang perang kanyang mapapanalunan. Ang nasabing sapatos ay nagkakahalaga ng 18,000 pesos at yung 20,000 na sobra ay ibibigay umano niya sa kanyang ina. Dahilan upang batikusin si Fiang ng mga tao. Anila ay makasarili umano si Fiang at mas inuuna pa ang luho kaysa sa pagtulong sa pamilya. Hindi umano siya magandang ehemplo para sa kabataan. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na nagkahiwalay ang kanyang ama at ina noon at nakaranas ng paghihirap sa buhay si Fiang. Ngunit nang magkabalikan naman ang kanyang mga magulang ay doon na nagsimulang gumanda ang takbo ng kanilang buhay. Dahil mayaman umano ang kanyang foreigner na ama. At higit pa rito ay influencer at model din si Fiang kaya malaki ang binabayad sa kanya ng mga kilalang brands na kanyang ine-endorso. Sa murang edad ay marunong nang magbanat ng buto si Fiang para kumita ng pera. Ang kanyang maladyosang anyo at talento ang siyang naging puhunan niya upang magkaroon ng sariling pera at upang mabili ang kanyang mga luho. Bagay na deserve niya dahil kanya naman itong pinagpaguran.